Ako po si Banat Bay at gusto ko lamang pong komentuhan po itong issue patungkol po kay Robin Padilla, kay Senator Robin Padilla. Tungkol po doon sa kanyang mga statement doon sa isang hearing na kung saan tinatalakay po doon yung issue ng mag-asawa. Out of ano lang po, of urge. Kasi ano po yun no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun So, paano yun? Andyan ng asawa mo. So, anong pwede kong, para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin? Doon po sa mga nagko-comment ng negative kay Senator Robin Padilla, bakit pa tinatalakay ang mga ganyan? Tapos ang dating ipinalalabas na bastos si Senator Padilla kasi sinasabi niya na paano yung urge ng lalaki, anong gagawin. Kasi una sa lahat, alamin niyo muna yung konteksto. Konteksto nung pinag-uusapan doon sa hearing. Etong pinag-uusapan po sa hearing na yun ay tungkol po doon sa mga nangyayaring problema sa loob ng isang kasal. Ibig sabihin sa mga mag-aasawa. Minsan kasi, tayong mga Pilipino, masyado ho tayong maaarte. Yung alam mo yung parang feeling gentleman, feeling banal na to the point na ayaw nang pag-usapan yung mga ganitong issue. Na napaka-importante nito. Alam niyo ho kung bakit nabanggit ni Senator Padilla ho ito? Ito po kasi ang pinagdadaanan ng bawat Pilipino, lalo na po yung nandoon sa laylayan. Problema po ito ng mga mag-aasawa na feeling ng mga nasa alta sa syudad. Feeling ninyo, bastos yan. Hindi yan tinatalakay dapat sa Senado. Ang problema kasi sa inyo, out of touch kayo sa mga tunay na nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating pong society. Alam nyo ho ba na yan ang isa sa nagiging problema ng bawat Pilipino na naandun sa CND, NE? Yung problema nila sa mga mag-aasawa. Kaya nga po, makikita natin kaliwat kanan dyan yung mga issue na binubugbog, issue na kung saan yung babae ay niloloko ng mga lalaki. Kasi nga po, yung problema na yan, hindi ho nasusolusyonan. Hindi ho nabibigyan ng pansin ng gobyerno. Kasi ang gobyerno, feeling nila, ang problema lang ng taong bayan tungkol sa politika, tungkol sa mga bagay-bagay na hindi naman po nakaka-relate yung mga kababayan natin, lalo na sa mga nasa laylayan. Lalo na ho dun sa mga kubo-kubo lang. Kasi nga, wala kayo, out of touch kayo Buti nga, meron tayong isang senador na nakakaunawa doon sa mga nangyayari sa baba. Problema ho yan, hindi nyo ho ba alam? Problema ho yan ng mga mag-aasawa. Kasi sa mga mayayaman, ganito lang. Sa mga mayayaman, pag hindi pinagbigyan, ano ginagawa ng mga lalaki? Pupunta lang yan sa kabit. Pupunta lang yan sa espakol. Pupunta lang yan sa KTV. Tapos na yung kanyang problema. Naintindihan ninyo? Ganyan ho kasi yung mga nasa mayayaman. Yun na yun. Pera lang ng solusyon yan. Titira sa labas, babanat sa labas, o di kaya mag-aalaga ng bata, sugar baby. Tapos yun ang babanatan, yun ang gagamitin. May solusyon kasi sila Ang problema yung mga nasa baba na wala namang pera, wala naman silang kabit, kasi hindi naman nila kayang kumabit, nagiging problema yan, nagiging awa yan, nagiging minsan nagdudulot pa ng violence yan. Kaya nga mabuti yung tinatanong ni Senator Padilla. Hindi naman niya po tinatanong yan para sa sarili niya. Tinatanong niya po yan para ho sa mga kababayan natin na hindi alam ang gagawin. Ang ganda nung tanong niya. Don't tell me, hindi nyo tinatanong yan. Huwag kayong magmalinis. Kayong mga nagsasabi at nag-aalipusta kay Senator Padilla, huwag kayong magmalinis.
Marami sa inyo hindi pinagbibigyan ng asawa ninyo. Kunwari lang kayo dyan. Di ba? Paano pag hindi kayo pinagbigyan, nandun yung urge? Buti nga tinanong sa legal eh. Bakit to? Kasi para malaman kung papaano ang tamang approach. Kasi ang nangyayari, feeling kasi nung iba na ang pag-abuse ay nasa isang parte lamang ng gender. Mga babae lang ang na-abuse. Di ba? Kasabihin nila. Pero sa totoo, babae o lalaki na-abuse sa isang relationship. Kasi remember, meron din pangangailangan ng lalaki. Is that a sign of abuse na sinasabi sa legal na definisyon? Kaya nga niya tinatanong sa abogado. Kaya nga niya inaalam doon sa abogado, ano ba ang tamang approach dito? How do we think about this? Paano ba natin yung mindset natin dito para masolusyonan natin yung ganitong problema? Kasi kayo, ang gusto ninyo ng mga senador ay yung mga napakalalalim ng mga terminolohiya, mga inflation, di ba? May nga economic sabotage, mga matulupit na mga malalalim na sa totoo lang 70 to 80% na tayong mga Pilipino, aminin man natin o hindi, feeling rich kasi tayo eh. Feeling natin, may alam tayo. But in reality, 70 to 80% ng mga Pilipino, walang alam sa mga ganyan. Ang main concern nila, problema sa bahay, problema sa asawa, problema sa pagkain, at problema sa sex life. Na yung iba na dahil nagmamalinis, kunwari wala silang problema, walang problema mga mag-aasawa dyan, pero sa totoo lang, may mga kabit. Bakit? Because you have a problem with your sex life sa asawa ninyo. That's the truth. If you're satisfied with your wife, hindi kayo magkakaroon ng kabit. Sa totoo nga sa kamara na lang Ang dami dyan, mga congressman Ang daming puro kabit. Don't tell me wala silang problema sa sex life nila. Kaya nagkabit yan. Bakit? Malamang, hindi sila napapagbigyan. Kung napapagbigyan mo sila, losyang na. Hindi ginagawa yung tama. Hindi lagi nasusunod lang yung babae. Alam mo, ang ganda ng ginawa ni Senator Padilla na binabatikos lang po natin kasi feeling natin, alam na natin, sabihin yung iba dyan, artista kasi yan Alam mo, yan nga ang hinahanap ng taong bayan Mga senador na meron hong alam sa problema nila. Senador na nakaka-relate sa problema nila. Yan ang mga problema ng mga nasa laylayan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Asa ng parang factory ng mga bata? Nasaan? Nasa DNA, nasa C or AB ba? Wala. Nandun sa DNA. Bakit? Kasi may problema sa ganyan Hindi pinag-uusapan, iniisip ka agad, bastos. Di ba? Dapat to, planado yan. Kaya ang ganda ng tanong niya Marami yung pwedeng i-discuss dyan. Tama nga naman, paano yung urge ng lalaki? Paano yung urge ng babae? Di ba? Dapat nga pinag-uusapan yan in a sense na magkakaroon ng tamang sex education ng mga Pilipino. Para hindi tayo ganito na para tayo mga factory ng mga bata. Tayo kasi, piling nagmamalinis. Pag pinag-usapan, bastos na kaagad sa tingin natin. Ganun tayo Feeling natin, pagka pinag-usapan na kaagad, bastos yan, di maganda yung pinag-uusapan na yan. Hello? Dahil sa pagiging ganyan natin na banal-banalan, kaya ganito ang Pilipinas. You know why? Yung populasyon natin, sa sobrang dami natin, ang hirap i-govern, ang daming criminality, hindi sapat ang trabaho. Isang reason dyan, dahil sobrang lumolobo ng populasyon natin. Alam niyo kung bakit lumolobo ang populasyon natin? Kasi tayo yung nagmamalinis. Marami sa atin ayaw i-discuss yung issue na about sex, about relationship sa pamilya.
sex life, ayaw pinag-uusapan yan. Kasi feeling, banal na banal, hindi pwedeng pinag-uusapan yan. Ayan usaping pambahay lang. Kita nyo ano itsura ng Pilipinas. Parang factory ng mga bata. Pumunta ka sa mga laylayan, di ba? Pag nagpunta ka doon, grabe yung mga bata doon, kalat-kalat. Kasi nga, feeling natin, pag yung mga issue na yan pinag-usapan, hindi bagay yan sa being gentleman. Hindi bagay yan pag-usapan ng mga nasa taong gobyerno. Buti meron tayong isang Senator Padilla na pinag-uusapan ng tama. Yung mga nararamdaman ng mga Pilipinong nasa laylayan. Kaya kayo mga judgmental dyan, pustahan ko sa inyo, mahigit kalahati sa inyo may kabit oh.